Purihin, purihin, purihin po natin ating Panginoon. Sige po, itaas po natin mga kamay sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ating Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pinagpalang hapon, pinagpalang gabi, pinagpalang umaga, pinagpalang araw po sa inyong lahat dito po sa loob ng simbahan. At sa lahat ng manunood mamaya sa delayed broadcast po natin sa FB at saka sa YouTube po. Pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Amen? Dahil wala tayong baguhan sa araw na ito, dadako na po tayo sa sharing portion. Sino po ang mapinagpala? Taas ang kamay. Amen. Glory to God. Ang lahat ng pinagpala ngayon, pagkakataon nyo na mag-share. Sino po ang una? Amen. Halika na kapatid. Palakpakan natin ating Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat po ng nanonood worldwide po ng ating gawaing El Shaddai. Gusto ko lamang pong ibalik ang papuri at pagsasalamat sa ating Amang Yahweh El Shaddai dahil answered prayer po ako nung Monday. Sa prayer request ko po ay sabi ko, Lord, kasi yung anak ko po, marami na po siyang in-applyan pero malalayo po yung destino niya. So sabi ko, huwag dyan kasi malayo, mahirapan kang mag-drive. Sana doon na lang sa pinag-ujitihan mo, sabi ko. Sabi niya, Ma, wala daw pong bakante. So sabi ko, meron yan anak. Sabi ko, darating yan, meron. Tapos po nung Wednesday, nag-email po yung HR ng pinag-ujitihan niya. Bali, start na po siya ngayon. So praise the Lord po. Ang ko lang po dito yung nasa Matthew 21 verse 22 po, na sabi doon, ano mang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi pa man natin hinihiling o iniisip pa lang natin, Kanya nang binibigay. Amen po? Sige po, sino pa ang susunod? Amen. Halika na kapatid. Next time, sister ha, pag nag-share. Good afternoon, everyone. Nais ko lang pong papasalamatan ng ating Panginoon. Kahit sa daming problema, nandito pa rin ako tumatayo, at marunong pa rin ngumiti kahit nakaiyak. Buong puso kong pasasalamatan yung Panginoon na nakikinig siya sa lahat ng aking kahilingan. At binigay na niya yung job dream ng aking panganay na magkakaroon siya ng trabaho doon sa ibang bansa. At salamat sa guidance na di-arrive in San Francisco last Wednesday, safety. And Lord, naniwala ako sa iyo na sabi mo, pakinggan ko pag ako'y tinatawag niyo. Salamat Lord, I'm not expecting this so much, but you give it already to us. Thank you so much, Lord. Ikaw ang Diyos na buhay. Lord, thank you. Glory to God. Amen. 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 Sabi nga, by faith, ayon sa iyong pananalig at pananampalataya, kapatid, di ba Kanya nang binigay? Kaya sino man po sa inyo ang may mga minimithi diyan, huwag kayong magsawang manalangin. Huwag kayong magsawang magtiwala sa ating Diyos. Amen? Sino pa po? May oras pa po tayo. Sige po. Sino pa ang susunod? Sister Linda? Amen. Palakpakan natin ating Diyos. Magandang tanghali po sa lahat mga kapatid. Salamat po kay Yahweh El Shaddai. 2 Monday po ako hindi nakatin. Yung pala pneumonia na ako, malala na po. 3 beses po ako nagpa-doktor, pero dito po ako gumaling sa private doctor malapit sa Pukpulam. Kaya Lord, maraming salamat doon sa mga nanalangin sa akin,
hanggang sa Pilipinas. Kaya ang panalangin talaga, Lord, yun talaga ang tagumpay. Tsaka marami din salamat po sa aking kagalingan. Akala ko tapos na po ako kasi isang buwan po, ubo, tapos nakapamper na po ako dahil na malala na nga. Tapos awa ng Diyos, pinagaling din ako nung may sakit ako. Naalaala ko yung mga tinutulungan ko. Sabi ko, paano na? Hindi pa nakaano yung ano ko. Tapos Lord, marami pong salamat at niligtas ako. Kasi minsan ang employer po natin, may mga sumpong. Minsan mabait. Minsan nangangako. Pero hindi ako naniwala sa pangako nila. Pinapanalangin ko na lang yung employer ko. Nung araw po, minsan kahit mali sila, minsan tayo pagalitan. Umiiyak ako, sabi ko, Lord, kung natuto lang ako na sa buhay, milyonarya na sana ako. Pero ngayon, pag nagalit siya, sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin, kahit magalit sila, at least may pera na ako sa Pilipinas. Kahit anong oras, pwede na ako umuwi. Kaya Lord, maraming salamat sa tulong mo. Sa Pilipinas po, may pera na ako po, mga 3 million po pataas na. Salamat kaya Will Shaddai. At saka may is po ako sa araw-araw. Pero yung marami pa po akong tinutulungan, kaya mas maigi po ang magbigay kaysa tayo ang bibigyan. At saka ang pagpatawad po. Doon po ako nakaligtas kasi yung kapatid ko, ginastos niya yung pera ko, milyon. Kaya lang, pinatawad ko siya. Pero yung lupa kong maliit, binayaran ng gobyerno 1.8. Kaya ang pagpatawad po, yun po ang tagumpay sa ating buhay. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat, sa biyaya, sa tulong mo. At saka ako po hanggang ngayon po buhay. Kasi kawawa naman yung umaasa sa akin sa Pilipinas. Lord, salamat. Amen. Ngayon naman po, may sasabihin lang po ang ating kapatid. Papatotoo po. Sister, ang ating counsel. Amen. Glory to God. Palakpakan po muna natin ng Panginoon. Nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sapagkat napakabuti po niya, siya ang dakilang manggagamot. Kagabi po mga bandang 3:00, ako ay nagising dahil hilong-hilo ako at saka nasusuka. So nagpunta po ako ng toilet, wala naman lumabas. And then naisip ko baka na food poison ako doon sa kinain kong beef curry doon sa Fairwood. So inisip ko, ano ang dahilan kaya? Ba't ako ganito, ayaw naman malabas yung suka? And then naisip ko, baka bumaba yung aking sugar. And then nag-measure po ako ng sugar ko. Napakababa po na pwede nang hindi ako magising. Umabot po siya ng 2, which I never experienced. So yung pala, mabuti na lang po, marami akong stock na mga soda. Uminom ako ng 2 mini soda na Fanta Orange. And then, kumain ako ng ice cream. And then, sinukat ko ulit yung sugar ko, hindi pa tumataas. And then, kumain ako ng chocolate na yung Toblerone. Ang dami kong sinaksak na matamis. Buti mahilig talaga ako sa matamis, marami akong stock. And then, nag-improve siya 3 pa lang. Nag-3. And then, naisip ko, ano pang matamis kainin ko? May guava jelly ako from the Philippines. So, kumain din ako ng biscuit, nilagyan kong maraming guava jelly. And, hinintay ko na mag-increase yung sugar ulit. And then nag-measure ulit ako, umabot na siya sa 3.7, tumaas na siya. And then, nung nag-3.7, medyo nagpahinga ako kasi ang dami ko nang kinaing matamis.
And then, praise the Lord, nung magsukat ulit, naging 5.7 na siya. At doon na lang ako natulog. So, salamat sa buhay na ipinahiram sa akin ng Panginoon na kamuntik na akong hindi magising. Naalala ko po yung isang sister natin na nag-for good na kasi hindi na sinay ng amo. Kasi po, diabetic din siya. Bumaba din ang sugar niya habang natutulog. At 5 oras po siyang hindi nagising. So dinala ng amo sa hospital. And then yun po, dahil sa kanyang kondisyon na yon, hindi na siya na-assign. So salamat po, Yahweh El Shaddai. Napakabuting mga salamat sa buhay na ipinara mo sa akin. Ako talaga ay nag-worry dahil hindi ko naranasang bumaba ng ganong kababa yung sugar ko. So praise the Lord, hindi magpapabaya sa kanyang mga lingkod, ang ating dakilang manggagamot. At sa lahat ng oras, feel natin na kasama natin ang Panginoon. At alam ko naman, hindi niya ako pababayaan. Thank you God sa panibagong buhay at kalakasan, na lalo kitang mapaglingkuran ng todo-todo sa aking buhay to the best of the ability you had given me. Thank you and God bless us all. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ganyan kabuti ang Diyos. Amen? Amen. Pag tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Wala na po tayong oras. Sige po, tayo na pong tumayo. Pangungunahan po tayo sa prayer ng ating kapatid, Sister Agnes. At sa ang maghahayag na mabuting balita ang ating kapatid, Brother Hernani Bay Gonzales. At sa praise and worship naman po, the El Shaddai Gospel Gospel Music Music Ministry. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos amang dakila, ang Diyos na aming sinasamba, niluluwalhati. Ang Diyos na aming gabay at patnubay. Ang Diyos na handang magpala, magpagaling at magpalaya. O dakilang Diyos, Ama, maraming salamat po sa nakalipas po na 1 linggo na kami po ay iyong iningatan. Salamat po, O Lord God, sa katatapos na naman po na banal na misa na amin pong tinanggap sa araw pong ito ang banal na Eucharistia. Salamat po, O Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong walang maliw na pag-ibig sa aming lahat, Lord. Salamat na naman po, O Lord God, sa araw pong ito, Lord, dahil dinala na naman po ninyo kami sa dakong banal na ito, O Lord, upang kayo po ay aming papurihan, sambahin, at pasalamatan. At higit po sa lahat, Lord, maraming salamat sa tatanggapin po na namang naming banal na salita, O Lord, na nagbibigay buhay sa amin. Yes, O Lord God, sa mga sandali pong ito, itinataas po namin ang gagamitin po ninyo, O Lord God, na maghahayag po ng iyong mga banal na salita, Brother Bay Gonzales, O Lord, na pangunahan po ninyo siya, Lord. Itago po ninyo siya sa iyong banal na likuran nang sa ganun, Lord, ang lahat po ng mga tawi sa kanyang bibig ay magsilbing gabay at inspirasyon po sa amin po makakapakinig. Yes, Lord God, samahan po ninyo kami sa aming pag-awit, sa pagtugtog, O Lord, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. At inaangkin na po namin, Lord, ang 100% sa katagumpayan po ng gawain po ninyo sa habang ito. Ganon din po, Lord God, sa mga prayer request po namin, O Lord, na amin pong naisulat o hindi man po namin naisulat, Lord. Alam po namin, Lord, na kami po ay uuwing, answered prayer at pinagpala, Lord. Ang lahat po ng ito, Lord, ay amin pong ibinabalik sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Sige po. Ihanda na po natin ang ating sarili. Taas po natin ang ating mga kamay.
Hikit po natin ating mata at ating pong damhin ang presensya ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Jesus Christ, at ng Holy Spirit. Amen. Yes, O Lord. We are gathered here, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. We are gathered here. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Handa na Amen. po ba ang lahat? Amen. Para magpuri, sumayaw, at umawit sa ating Diyos na buhay? Amen. Kayo po ba ay nagagalak? Amen. Dahil narito kayo. Amen. Yes, kasi sabi po doon sa awit 100, Kabanata 4, pumasok kayo sa kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang, umaawit at nagpupuri sa kanyang banal na sa banal na dakong doon. At siya, itaas ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Amen? Amen. Kaya tayo na po at tayo po ay aawit sa ating Diyos. Tayo po ay magcha-cha-cha. Amen? Amen. Tara na. Amen. Dahil ang masayang Kristiyano ay... Oh, hallelujah. Sige po. Sige po mga sisters. Woo, glory to God. Masayang Kristiyano. Masayang Kristiyano, ang prayer partners, nagpupuri, nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin na
Amen. Di mo ba? Amen. Tumawag lang po tayo sa ating Diyos dahil laging nandyan po siya. Hinihintay lang po niya tayo Amen. para dumalangin at magtiwala sa Kanya. Amen? Amen. Dahil napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Siya lamang po ang napakadakila. Siya lang po ang ating hari. Nag-iisang hari sa ating buhay. Kaya maraming salamat po, O Lord, sa patuloy po na pag-ibig mo sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan na patuloy na ipinadarama sa amin. Salamat, O God. Dahil ni minsan hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po dahil lagi po kayong nandirito sa aming tabi. Ginagabayan, pinapatnubayan, O God. Napakabuti mo po sa amin, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Pinupuri ka namin sila sa Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
sa amin, sa lahat ng oras, ganyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Pagdilain ka sa buhay ko, di nagbabago, basta sa amin, tanging sandigan, ganyan para sa amin, Panginoong Jesus, magkalit ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. To God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will
Praise God. Praise the name of the Lord Jesus. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. That the time when Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained in them, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Comfort Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Comfort Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise Yahweh. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon, i-bless mo po ang araw nito, araw ng Lunes. Ganun po ang lahat ng mga maabot ng iyong mga salita sa Facebook, sa YouTube, ganun din po sa mga kapatid namin na personal na nandito ngayon sa St. Joseph Parish Church sa Garden Road. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang nalalapit na anniversary ng Wednesday Group sa itong Merkules na ito. I-bless mo po ang mga dadalo, makiisa sa anniversary ng iyong gawain. Pagpalain mo ang mabuting balita, ang salita ng Diyos na aming pagninilangin, magbigay sa amin ng kalakasan, katatagan sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Inabiling ko po sa iyong mga kamay ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. 'Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Hallelujah. 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 Hallelujah.
lakas at pag-asa narito sa tuwina nakakatang lugar niya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Maging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Panginoon, sabihin nyo, Hallelujah! Yeah! Hallelujah! God is good! All the time! All the time! God is good! Yan. Yan ang mga matindi sa pananampalataya. Amen. Ang topic natin ngayon, ang pamagat niya ay, sabi dito, everything is possible for the person who has faith. No? Lahat ng bagay daw sa taong may pananampalataya, walang imposible. Kasi ang Diyos natin, lahat ng bagay magagawa niya. Okay? So ang ating mabuting balita, hango po sa sulat ni John, chapter 9, verse 14 up to 23. When they joined the rest of the disciples, they saw a large crowd around them and some teachers of the law arguing with them. When the people saw Jesus, they were greatly surprised and ran to him and greeted him. Jesus asked his disciple, "What are you arguing with them about?" A man in the crowd answered, "Teacher, I brought my son to you because he has an evil spirit in him and cannot talk. Whenever the spirit attacks him, it throws him to the ground and he foams at the mouth, grips his teeth and becomes stripped all over. I asked your disciple to drive the spirit out, but they could not." Jesus said to them, "How unbelieving you people are! How long must I stay with you? How long do I have to put up with you? Bring the boy to me." They brought him to Jesus. As soon as a spirit saw Jesus is thrown the boy into a pit, so that he fell on the ground and rolled around, foaming in the mouth
How long has he been like this? Jesus asked the Father. Even since he was a child, he replied. Many times the evil spirit has tried to kill him by throwing him to the fire and into the water. Have pity on us and help us if you possibly can. Yes, said Jesus. If you yourself can, everything is possible for the person who has faith. Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ang mga taong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. At dinala nga nila sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinangisay nito ang bata. Ano pat? Napalugmok ito sa lupa at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong pa siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa ng kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas niya siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya, kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Ang ating aralin dito sa verse 23. Kung may magagawa, ulit, ano ni Jesus? Mapangyayari ang lahat sa mga may pananalig. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Amen. Wala talaga imposible sa Diyos. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible Posible sa sa ating Diyos.
sobrang pagpapala. Okay. Magsiupo po tayo. No? Ang ginagamit natin ngayon ay Ebanghelyo na mayroong aral. Ha? So, dito po, makikita po natin, ang Ebanghelyo kasi buong script ng istorya. Pag nagbasa ka ng Bible, na may Bible kasi ako na pag ang Diyos nagsasalita, kulay pula ang itong verse. Pag tao ang nagsasalita, kulay blue. Okay. Ito pong pangyayaring ito, ang dinala doon, ang sakit po ay epilepsy. Kasi ang epilepsy, bumubula ang bibig niyan pag inatake ng demonyo at saka nangingisay. Pag ikaw may anak na epilepsy, pinakamahirap alagaan yan, naglalak yung ngipin niya. Pag naglalak yan, kukuha ka pa ng kutsara para ano mo. Okay, ngayon, pag ang epilepsy, halimbawa inabot ng epilepsy yung may sakit, inatake doon sa banyo, pag nabagok yung patay yun. Pag nasa tubig, malulunod yun. Pag sa mahulog sa apoy, masusunog yun. Nag-pre-over ako dati niyan doon sa San Pedro Coliseum, doon sa malaking Coliseum na Sabungan. Doon dati ang daysisa ng buong Laguna. Alam mo, dapat ang pag-pre-over ng ganong sakit, antayin mo na atakihin siya, doon mo i-cast out ang demons. No? So, pagkatapos ko, may bumagsak kasi doon sa kwan, nangingisay. No? Sabi ko, demonyo, lumayas ka dyan. Hindi ka kailangan. Ang batang yan ay templo ng Diyos. And now, I exercise my power in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Get out! Lumayas ka. Aba, biglang natauhan yung bata. Tapos nagtanong, ano nangyari sa akin? Yun po ang nangyari, mga kapatid. At simula noon, hindi na po siya inatake ng epilepsy. Kasi yung iba, pini-over nila, hindi man inatake ng ang demonyo, wala pa doon sa bata eh. Sino palayasin mo doon? Kita niyo yung istorya? Paano mapalayas ng mga alagad ni Jesus ang demonyo? Ay sila pinasukan nga ng demonyo, nakipag-away doon sa mga eskriba at pariseo. Paano nila mapalayas ng demonyo? Kaya pag tiningnan mo yung buong story ng Ebanghelyong ito, kaya sinabi ng isa, ganito ang nangyari, Panginoon, dinala ko sa mga alagad mo ang aking anak, pero hindi nila napalayas. Sabi ni Jesus, kayo, hanggang kailan ko ba kayo pagtitiisan ang tigas ng ulo nyo? Masakit na salita yun. Mga lahing walang pananampalataya. Isipin mo, alagad ni Jesus, kasama niya ng 3 years. Pag pumunta kayo sa Capernaum, yung bahay ni Peter doon, may isang kwartong malaki doon, magkasama po sila 24 hours sa 3 years na ministry ni Jesus. Nag-umpisa po ang ministry ni Jesus after baptism sa Ilog Jordan. Doon po nagsimula yung 3 years na public ministry ni Jesus na ang mga alagad niya, kasama po niya sa pagkain, kasama po niya sa pagtulog. Kaya sinabi ni Jesus, ano ba kayo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Kaya yung mga walang pananampalataya, pinagtiisan lang ni Lord yan. Pero yung may pananalig at pananampalataya, sabi ni Lord, humingi ka at ikay bibigyan. Amen? Amen po ba? Amen. So nakita niyo yung Ebanghelyo? Ngayon, nung pinalayas ni Jesus, ito yung pinakahuli, sabi ni Lord. Sabi niya dito,
Sa verse 23. Yes, said Jesus, if you yourself can, everything is possible for the person who has faith. Ang tinuko niya dito, pangkalahatan na. Sa tao, kahit sinong may pananampalataya, ang mga bagay na posible, walang imposible sa Kanya. Dahil sa Diyos, wala namang mahirap sa Diyos. Lahat magagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero it depend your faith. Nakita niyo? Ngayon, sa simbahang Katoliko, nag-umpisa lang kasi tayo sa binyag. Sa binyag, bata maliit pa yun. Hindi naman marunong makinig sa salita ng Diyos yun. Kaya doon sa binyag, sinasabi doon, after binyag, welcome sa sambayan ng mananampalataya. Wini-welcome pa lang yung bata. Pagdating sa paglaki, hindi na naulit. Kasi yung mga magulang wala ring pananampalataya. Kasi hindi lahat ng Kristiyano ay may pananampalataya. Mayroon nga tinatawag, are you Christian? No. O, di Kristiyano? No. Ha? Pagkatapos, saan ang gagaling ang pananampalataya? Romans 10:17. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig lamang kayo kung mayroong nangangaral tungkol kay Kristo Jesus. Itong ginagawa ninyo, may sinasabi si Jesus, ang mayroon, dadagdagan pa, ang kakaunti, kukunin pa sa kanya at ibigay sa mayroon. Kayo yung absent sa prayer meeting, absent sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon mo makikita yung kababawan ng kanyang pananampalataya. Pero yung mga taong walang puknat, yung mga taong masipag, no? Tapos kahit sino yung preacher, pinakikinggan niya. Kasi may mga taong namimili ng preacher. Pag hindi lang gusto yung preacher, hindi na sila makikinig. Ha? Hindi po nababawasan ng salita ng Diyos. Kahit sino magsalita dyan, kahit si Jeffrey magsalita dyan, hindi nababawasan ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Uy, brother, ang gustong-gusto kong preacher, si Brother Dante. Kaya pag kung saan si Brother Dante, nandoon siya. Pag wala si Brother Dante, wala rin siya. Amen? Ngayon, kung ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, kailangan consistent ka. Kailangan tuloy-tuloy ang iyong pakikinig. Amen? Amen. Ngayon, ito na. Kaya ang nangyari sa mga disciple, hindi lang mapalayas ang demonyo. Kasi nung time na yon, may sumapi rin sa kanila. Isipin mo, nakipag-away ka doon sa mga Escriba at Parisiyo, what kind of spirit you have? Amen? Pag mainit ang ulo mo, masama ang loob mo, hindi nangangulugan na kahit Kristiyano, kasi Pedro nga, sinabi ni Jesus kaharap ni Jesus si Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, di mangyayari sa iyo yan. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Ano sinabi ni Jesus? Satanas, lumayas ka. Ang kaharap ni Jesus, si Pedro. Pero sinabi ni Jesus, Satanas, lumayas ka. Kasi nung time na yon, ginamit si Pedro ni Satanas. Amen? Kaya pag may kasamahan ka, nanlisik ang mata, kahit kasama mo yan sa gawain, ng demonyo na sa kanya. Amen po ba? Amen. Parang yung isang disciple namin, ako dati may hawak ng tarlac. Nagpasting yung disciple. Sabi ng isang workers, Brad, kain ka muna. Sus, nanlisik ang mata ng disciple. Alam mo, nagpapasting ako? Alok-alokin mo ako ng pagkain.
lumapit sa akin yung brother ba, yung preacher mo, may demonyo, nalilisik ang mata. Tama yung mag-fasting ka. Pero hindi tama yung salita mo doon sa nag-alok sa iyo ng pagkain. Amen? Okay. Ang sabi dito, everything is possible for one who believes. When God is with us, everything is possible. Pagkasama mo ang Diyos, pagsama-samahin man lahat ng demonyo sa impyerno, hindi makatatalo sa iyo. Bakit? Pangako ni Lord, if God is with you, who can be against you? If God is with us, who can be against us? Kaya nung nilabanan namin lahat ng mga mangkukulam sa Bohol, dalawa kami ni Brother Rod. Nag-back to back kami. Sinabi ni Brother Rod, punong-puno tao. In Jesus' name, ang natutumba na sa likod. Hindi yung sa harapan. Sabi ni Brother Rod, Bay, tulungan mo ako, nangihina ako. Ang kalaban natin nandito sa likod ko. O di, talikuran kami. Kasi, alam mo, ang labanan doon, spiritual warfare na eh. Hindi na pananampalataya yun. Sinabi ni Brother Rod, sige. Yung hindi susuko kay El Shaddai, mamamatay siya mismo dito sa simbahan. Lumabas yung mga mangkukulam. Sabi sa mga mangkukulam, humanda ka, tiguanga ka. Tatay ni Kwan yun, tatay ni Tess. Si Brother Rod Bilate, grabe ang power noon. Ituturo ka lang, simplang ka na eh. Di, kuha na kami. Nung bandang huli, pumasok na yung dalawang tiguang na lumabas na nagbigay sa amin ng babala. Humanda kayo! Tapos, pinanalangin namin, Yahweh El Shaddai, lahat ng mga spiritual of darkness sa oras na ito, wasakin mo ang kanilang mga pinagtataguan. Kasi alam po natin na ang mga manghihiwit, mangkukulam, mambabarang, may alaga yung mga hayop na hindi nakikita, yung sigbin, yung mga hayop na parang bubuyog na kakagatin ka, hindi mo nakikita. Naku, humingi ng tawad. Bakit may dalawang matanda doon na naglalakad paluhod papuntang altar? Sumisigaw, suko na kami, suko na kami. Sabi namin, ano nangyari? Yung aming bodega ng pinagtataguan namin ng mga hayop namin na ginagamit namin sa pambabarang, sumabog, nasunog. Tingnan mo, anong ginawa ni Yahweh El Shaddai? Para maniwala sila na ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay makapangyarihan higit sa lahat. Ginunaw ni Yahweh El Shaddai ang kanila po. Kasi ang doon namin, ang labanan doon ay spiritual warfare na to. Wala nang labanan to sa kwan. Power to power na to. Ay sabi ni Brother Rod, Bay, magdasal muna tayo. Nagdasal kami. Panginoon, laban ito. Hindi po namin laban ito. Balutin mo kami na yung banal na dugo mulang ulo hanggang talampakan. Pag ikay balot ng dugo ni Kristo, invisible ka na pala sa mga demonyo, hindi ka na nakikita. Lord, covered your holy blood. At pangalawa, Lord, balutin mo ang aming espiritu at kaluluwa ng iyong banal na espiritu. Pagkatapos nun, labanan na. No? Magugulat ka na lang eh. Lahat na may mga anting-anting, isuko ngayon dito. So, pag tumayo yung mga tao, may dalang mga habak, may pula, may itim. Nilagay dito sa baywang at saka yung mga ang tawag doon, mga anting-anting lang, mga habak. May mga orasyon. Tapos ginawa namin, Brother Rod, anong gawin natin ito?
Sunugin yan. Sinunog namin lahat sa harapan ng mga tao. Simula ngayon, malaya na kayo. Susiyakan yung mga tao. Inawit, I am pray. Malaya na tayong lahat. Diyan nagsimula ang buhol. 1991, si Sister Cording ang pinakaunang council ng El Shaddai sa Hong Kong 1991. Yun ang kasama ko sa buhol. Nagkabuhol-buhol kami doon. Pero nagtagumpay kami dahil simula ngayon, pinakamaraming El Shaddai sa buong Bisaya ay ang buhol. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayo matakot yan sa mga demonyo. Wala nang kapangyarihan yan. Sabi ni Jesus, like a rolling lion. Kung hindi siya lion, like lang siya. Ikaw ba'y matakot sa leon na walang ngipin? Ang kinatatakutan yung leon na may ngipin ay 2,000 taon na nakaraan, inalisan na ni Yahweh El Shaddai ng ngipin ang leon na yan. Like a rolling lions na lang siya. Yung 1 Pedro 5:8, basahin nyo. Sapagkat ang tunay na lion, the Lion of Judah, ay si Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen? Okay. So brothers and sisters, number 1, when God is with us, everything is possible. With God, all things are possible. In Matthew 19:26, if you believe, then God is able to do all things. He does them according to His plan and according to His purpose and according to His will. It's through faith in Jesus Christ that you're able to accomplish things you never dream possible. Maniwala kayo, mga bagay hindi pa sumagi sa isip mo. Kayang gawin ni Lord yan dahil walang imposible, walang mahirap sa Kanya. Amen? Amen po ba? Okay. Sabi niya dito, ulitin ko. If you believe, then God is able to do all things. Sa mga naniniwala sa Kanya, gagawin ng Diyos yung iyong pinaniniwalaan. Ano sabi ni Lord? Mangyayari ang ayon sa iyong pananalig sa Kanya. Bakit walang nangyayari? Ang tagal mo na sa gawain, wala pa rin nangyari sa buhay mo. Anong sinabi ni Jesus doon sa mga alagad? Mga lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? No? Sabi ng isa, alam mo, nagtitiis lang ang Diyos sa iyo eh. Amen? Pero ang Diyos mapagtiis eh. Amen? Okay, ano sabi niya dito? Ulitin ko. If you believe, then God is able to do all things. Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? May sakit ka? Bakit? Kahit tinaningan ka ng doktor, pwede ka gumaling. Ang dami na nangyari sa El Shaddai yan. Kaya mayroon tayong liwanag sa landas ng buhay. Yung lahat na may himala doon, may cancer, pinagaling. Yung mga dating masamang tao, nagbagong buhay. Dahil wala namang imposible sa Diyos eh. Okay? Sabi dito, He does in according to His purpose. Tandaan nyo lagi, God is a God of purpose. Amen. Then, according to His plan. God is a God of plan. May plano ang Diyos kung bakit nandito ka sa Hong Kong. Amen? Bakit wala ka sa Saudi Arabia?
Bakit sa Hong Kong ka? Kasi may plano si Lord. Gagamitin ka niya na kahit ang pusa mo ay alaga mong pusa, nagsasalita sa iyo. Parang Sister Linda. Amen po ba? Amen? Laging tandaan natin, God is a God of purpose. God is a God of plan. May plano ang Diyos kung bakit nandito ka ngayon. Amen? At hindi lang yon. Hindi lang siya according to His plan, according to His purpose, mayroon pa siya according to His will. It's true faith in Jesus Christ that you're able to accomplish things. Alam mo ang gusto ni Lord? Sabi ng isa. Alam mo anong na-accomplish mo sa 8 taon, 10 taon mo sa Hong Kong. Sabi niya, alam mo, marami na akong accomplish, Brother Bay. Nakabili na ako lupa, nakabili na ako ng manggahan, nakabili na ako ng, marami na siya nabili. Yan ang may accomplish. Kaya ang topic ko nung linggo is about simply living. No? Huwag ka masyadong magastos. Amen? Pahalagahan mo yung pinagpawisan mo dito. Hindi yung may tram naman, bakit ka mag-taxi? Tapos sabihin mo, ano, poor? Amen? Ay, nako. Kaya ako nung magsi-7 months na ako dito, pwede ako sumabay sa taxi ng mga nagluluto. No? Pero, yung ako lang, isang bisis pala ako nag-taxi. Naligaw pa. Iniikot ako doon sa botanical. Diyos ko po. Tapos sabi ni Lorin, Sir, no choice kundi maglakad tayo, Sir. Sabi ko, ang sakit nga ng paa ko eh. Kasi napilayan ako noon, karating ko lang. Ay, naligaw tayo, Sir, hindi na babalik ang taxi. Doon tayo bababa sa stoplight sa ibaba. No choice kundi maglakad tayo, Sir. Alam mo naman si Lorin, magsalita yung ganun yan eh. Pero sa halip magalit ako, natawa ako eh. Ang kailangan ng palapa ako para gumaling kasi naipitan ng ugat, maglakad. Naglakad ako simula sa ibaba, papunta dito. Pagdating ko dito sa itaas, wala nang sakit yung paa ko. Di gumaling. Palapakan natin ang Panginoon. May purpose si Lord kung bakit pinalakad ako. Kaya hindi ko makalimutan si Lorena. Aba, nagkita na naman kami nung Sabado. Kumanta na naman doon sa... Tingnan mo kung gaano ka sipag yung batang yon. Tapos sabi siya, Sir, ang uniforme ko man dito sandi. Aba, yung isang malita, puro uniforme niya. May uniforme siya pang Monday kasi kung saan ang day-off niya daw. Doon siya kakanta. Nagkataon wala yata yung amo niya. Ay, Isus hindi ko pwede sayangin ang panahon ko, Sir. Sa walang kabuluhan. Ibigay ko ang busis ko sa Panginoon. Palapakan natin si Yahweh Shaddai na. Woo! Pinagpapala yung kababayan ko ng Ilongga na eh. No? Okay, number 2. Have faith in God, everything is possible. Kung may pananalig ka sa Diyos, kahit yung mga bagay na hindi mo kayang unawain, magugulat ka na lang. Kasi ang pananampalataya, tandaan nyo, Hebrew 11:1.
ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. At ang Diyos natin, hindi natin nakikita. Ha? Dito. Kung sensitibo ka sa salita ng Diyos, sabi niya, Matthew 18:20, saan man may 2 o 3, o hindi mo na kailangan marami. Sister Cindy, o 4 lang kami, ako ang preacher, nandyan si Lord. Kasi pangako niya yan, 1, 2 lang o 3 na nagkakatipon, tiyakin nyo, nandyan ako sa inyong kalagitnaan. No? Di ba, nakikita niyo yung mga himala? Kaya ako kahit 2 lang ang tao, ganado pa rin ako mag-preach. Bakit? Alam ko na yung presensya ni Lord. Ulitin ko ulit yung aking karanasan, 1988. Nag-preach ako dyan sa Imus, doon sa Mambug. 2 lang ang ang attender. Matanda na ang laki ng bukol. Tapos yung apo niya. Tapos yung asong malaki. Nagtaka ako, bakit yung gate, yung bahay nila, marami nakasilip ng mga tao. Sus, nalaman namin sikat palang mangkukulam yung galing sa Bisaya, nalipat doon. Sigaw ng sigaw ako, 2 lang pala yung tao. Tapos ito na, yung kasama ko preacher, si Boy Comia, gitarista. Sabi ko, bro, ako ang choir, ikaw ang gitarista. Umawit na. Sabi ko, Manang, isuko ang kinabuhi nato sa Ginoo kasi Bisaya. Surrender to the Lord. Pikit mo yung mata mo. Bago tayo mag-pre-over, aawit mo ta sa Panginoon. I surrender all. Akong kumanta. Ay yung gitara, nagsalubungan, yung busis ko papuntang Baklaran, ang gitara niya papuntang Silang Cavite. Sabi ko, Diyos ko, Brother Boy, ano bang ginawa mo? Hindi ko kaya, mataas yung busis mo . Sabi ko, tigil mo na yan, huwag ka na magtugtog. Pina-acceptan prayer ko yung matanda. Simula noon, pinalaya siya ni Lord at hindi namin alam yung pamangkin niya, naroon pala military sa Imus. Iyan ang tumulong sa amin para makapasok kami sa Imus Cathedral. Kaya laging ang Diyos, God is a God of purpose. God is a God of plan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Woo! Okay, tuloy na tayo. Jesus said, with God all things are possible in Matthew 19:26. This is far more than power of God of positive thinking. Isipin mo, ang kapangyarihan ng Panginoon more than sa mga taong may positive thinking. Kasi ang positive thinking, isip lang yan . Pero yung pananampalataya, higit yan. Kasi sa pananampalataya, yung mga bagay na hindi mo nakikita, makikita mo. Yung mga bagay na posible, naging imposible, naging posible. Amen? Yon. So, far more than power of positive thinking, it is the power of God that makes what seem impossible, possible. Nothing is impossible with God. No? Yun laging isipin ninyo. Paano ako yayaman? Wala na akong negosyo, wala akong trabaho. Ano sabi ni Lord? Humingi ka at ikay bibigyan. Paano kayo yumaman? Di ka naman humingi. Ang hinihingi mo, Panginoon, pambayad sa kuryente. Pambayad sa apartment.
Tapat ang Diyos, binigyan kanya ng pambayad sa apartment, pambayad sa kuryente. Tapos sabi mo, Panginoon, ito lang ba? Sabi ni Lord, yan lang hiningi mo eh. Amen po ba? Amen. Bakit? Kung humingi ka ng bahay, sasakyan, kaya naman ibigay ni Lord yan. Amen. Palapakan natin si El Shaddai. Amen? Tandaan nyo lagi ang Diyos, God is a principle God. Kaya kahit yung di mo you give, di mo you receive, hindi mo maranasan ng kasaganaan pag kuripot ka. Amen? Amen. Hindi mo maranasan yung siksik liglig na yan kung hindi ka nag-ikapo. Amen. Ha? Ngayon, nakupo, gusto mo? Ang Diyos, nandyan lang siya. Pag ginawa mo yung part mo, gagawin din ng Diyos yung part niya. Amen. Ang salita ng Diyos, double blade. Magkabila ang talim. Pag ginawa mo yung prinsipyo niya, gagawin din niya yung kasagutan doon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Amen! Ngayon, pangatlo na tayo, dito tayo magtatapos. What are the 4 rules of faith? Isipin mo ang pananampalataya, may mga rules din siya. Akala ba ninyo, kaya si Brother Mike, yung omnibus code, mayroong tinatawag, may tinatawag kami doon yung omnibus code, rules and guideline. Alam mo yung guideline, para hindi ka lumampas. Huwag kang pasala-sala. Kaya may linya. Amen po ba? Pag sinabing rules and guideline, because God, sabi nga may kasabihan doon, God is a God of order. Hindi ang Diyos, lahat yan in order ng Panginoon. God is a God of order. Sabi ng Hapon, nani dayo, Piripinjin, look, baisang, stop, Pilipino, run, takbo, tawid. Samantala yung mga Hapon, yung ibang mga lahi, hinihintay talaga nila yan, yung stoplight. Pag red, stop. Kaya marami nasagasaan eh. Nakalagay doon, stop, look, and listen. Ano sabi ng Hapon? Tingnan mo. Kristiyano yang galing sa simbahan. Nung makita na walang sasakyan, humarurot ng takbo, patawid. Sabi natin, God is a God of order. Ngayon, ano nangyari? Kahiyang-hiya. Ano sabi ng Hapon sa akin? Nani dayo. Paano yung masunod ang batas sa langit? Yung batas sa lupa, yung stoplight. Pag sinabi ng stoplight, red, stop. Pero tumawid ka, tapos Kristiyano ka. What kind of Christian this? Sabi ko, guminasay. Alam mo yung guminasay? Sorry. Gumini, tumadatsi ni. Piripinjin. Palapakan natin ang Panginoon. No? Diyos ko, ambot sa inyo. Dito na. What are the 4 rules of faith? Number 1, rules. Read God's Word daily. Dapat magbasa ka ng Biblia araw-araw. Amen? Amen. Pag hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka magtatagumpay. Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin niyo araw-gabi
upang matupad nyo lahat na nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Paano ka magtagumpay? Hindi mo nga alam ang salita ng Diyos eh. Hindi ka nagbabasa eh. Pero may panahon ka sa TikTok, may panahon ka sa Facebook, nanlisik na yung mata mo ka panonood sa mga sa mga social media. Okay, number 2. Number 2 rules, begin with the gospel of John. Obey God moment by moment. No, tingnan mo, moment by moment. Bakit sinabing gospel of John? Sa lahat ng manunulat, si John lang po ang sulat niya napakalapit dahil ang sinulat ni Juan ay si Juan po ang kadikit ni Jesus. Si Jesus po, si Juan natutulog sa dibdib ni Jesus. Kaya ang gospel ni John, patungkol sa daan, patungkol sa buhay, patungkol sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya pag binasa mo yung gospel ni John, doon mo matutuklasan na bakit kakaiba itong disipulong ito kaysa ibang disipulo. Kasi yung kwentuhan lang ni Jesus na silang dalawa lang, sipin mo, akala mo, bading si Juan, nakahilig dito sa dibdib ni Jesus. Malapit sa puso. Kasi, iiwan ni Jesus ang kanyang ina kay Juan. Sino bang iniwan ni Jesus kay Mama Mary? Si Juan the Beloved. Okay, number 3. Number 3, what are the rules of faith? Witness for Christ by your life and words. Kailangan maging saksi ka. Magpatotoo ka tungkol sa kay Kristo Jesus. Kaya yung mga sharer na yan, huwag nating baliwalain. Yung mga patotoo na yan, totoong nangyari sa buhay nila at ginawa ng Diyos sa kanila yon. Amen? Sabi ng iba, bakit ka magpatotoo? Iya kasi ako eh. Nahiya. Kunwari lang yan, pag nakahawak microphone, ayaw nang bitawan yung microphone. Amen? Mahalaga po yun, rules, no? Pag may ginawa sa iyo ang Diyos ng kabutihan, maging living witness ka. Maging buhay ka na saksi. Magpatutuo ka sa madla, sa lahat ng kaibigan mo, kasi maging buhay na patutuo ka. Number 4. Number 4, what are the 4 rules of faith? Trust God for every details of your life. Wow. Tayo na kayo. Trust God for every details of your life. Lahat ng gagawin mo, magtiwala ka sa Diyos. Sabi nga sa Biblia, sa 1 Pedro 5:7, ipagkatiwala mo sa Diyos ang inyong kabahalisahan at siya ang kokop-kop sa inyo. Hallelujah. Magsitayo tayo. Lord, thank you sa mensahe mo. Thank you sa iyong mga salita. Naway, mabless lahat ng mga nanonood, mga nakikinig. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang laging sabihin.
Hallelujah. Brothers and sisters, pag ang salita ng Diyos ang sandigan mo, para nakasandal ka sa pader na hindi magigiba. Panginoon, muli, nagpapasalamat po kami. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi ka nagkulang sa amin. Sa kabila ng aming kakulangan sa pananampalataya, nandiyan ka pa rin nagtitiyaga sa amin. Naroon ang iyong paghihintay kung hanggang kailan kami, Panginoon, lubos na magtitiwala sa iyo. Ito lang ang sinabi mo, Panginoon. Sino mang manatiling tapat, hanggang wakas siya lamang ang maliligtas. Lord, turuan mo kami na maging matyaga. Turuan mo kami na magiging lagi dumalo sa iyong gawain. Sapagkat ang sinabi mo sa Hebreo 25, huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na ngayong nakikita ninyong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. I-bless mo, Lord, ang mga prayer request ng aking mga kapatid, ang kanilang mga employer, ang kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. I-bless mo rin ang kanila pong kabuhayan. Higit sa lahat ang kanilang kalusugan because health is wealth. Lahat ng ito ay aming samot-dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ the Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Manalangin po tayo. Awitin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong kapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw aking Diyos, ang Diyos na ang aking natangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib na umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao,
Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang dardal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon siyang iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa masartenteng liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang tao'y ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y parangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpapadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next Monday and see you tomorrow. Bye.